Nasa kote ng otoridad ang isang Japanese national sa Cavite na wanted sa Japan dahil sa umano'y pangahalay sa isang menor de edad. Ayon po sa Bureau of Immigration, gumagamit umano ng mga laruan ng suspect para mahikayat ang mga batang sumama sa kanyang bahay. Saksi, si John Consulta, exclusive. You're under arrest. Yeah, we are also here with the Japan Embassy. Arestado sa Cavite ang 43 anyos na Japanese national na pinaghahanap sa bansang Japan dahil sa reklamong pang-aabuso sa mga bata sa kanilang bansa. Natuntun ang kinaroroonan ng puganting Hapon sa tulong ng PNP Intelligence Group. Itong Japanese fugitive na ito ay matagal nang namamalagi dito sa atin. Ngunit yung case niya sa Japan ay recently lamang lumabas. Yung kaso niya nga sa Japan ay may ginahasa siya na mga minor de edad. So very alarming ito. Ito nga yung mga tinututukan natin na kaso ngayon. Pero sa gitna ng operasyon ng PNP at BIFSU, agaw pansin ang mga nakasabit na mga bagong laruan sa loob ng bahay ng dayuhan. Ayon sa BI Fugitive Search Unit, may kakaibang modus operandi raw ang suspect para akitin ang kanyang mga biktima bago ito abusuin sa kanyang bahay. Doon sa kanyang bahay, may mga laruan na pambata na yun maaaring ginagamit niya na pang-lure doon sa mga bata upang sumama sa kanya sa bahay. Namimigay daw siya nitong mga laruan, mga pagkain, at minsan nga daw may mga pumapanhik na mga bata doon sa kanyang kwarto. Sa investigasyon ng mga otoridad sa kompyuter ng dayuhan, nadiskubre ang kanyang ginagawang kalaswaan sa mga batang kanyang inaakit at binibiktima. Tumambad din sa atin yung mga larawan at mga videos sa kanyang computer kung saan may mga nakita po tayong mga biktima na mga kabataan na siguro mga 6 years old lang yung mga batang yon na nandun sa video na yon. Kaya may kipag-ugnayan din po tayo sa PNP upang magkaroon ng mas malalim na investigasyon. Sisiguraduhin po natin na managot muna siya dito sa ating batas bago natin siya ipabalik sa Japan upang doon niya naman panagutan yung kinasasangkutan niyang krimen doon. Nakakulong na sa BI Detention Facility sa Bikutan ang suspect na wala pang pahayag. John Consulta, ang inyong saksi. Niyanig po ng malakas na lindol ang hilagang bahagi ng Japan ngayong araw. Ayon sa US Geological Survey o USGS, magnitude 6.7 ang naitalang lakas ng lindol. Nag-issue ng gobyerno ng Japan ng emergency earthquake warning para sa mga apektadong lugar. Wala namang banta ng tsunami matapos ang lindol. Nagpasaring si Senate President Alan Peter Cayetano sa mga miyembro ng minorya na iniiba umano ang kwento sa nangyaring tensyon noong Miyerkules. Yan daw ay para magbigay daan sa muling pagpapalit ng liderato sa Senado. Saksi, si Ian Cruz. Hindi pa nakakaisang linggo sa poder bilang Senate President, may umuuga na raw sa pwesto ni Senador Alan Peter Cayetano. Sinasabi ng mga kasamahan namin, kinakausap at tinatawagan at yung iba'y tinatakot dahil kailangan daw magpalit ng Senate President sa Monday. Politika na po yun, isang tabi natin yun. Sa kanyang Facebook Live kanina, hindi na iwasang magpasaring ni Cayetano sa mga miyembro ng minorya na iniiba raw ang naratibo ukol sa nangyaring pag-atake sa Senado para bigyang daan ang pagpapalit ng liderato. Kung meron utak pulbura, meron din utak politiko, but you're willing to see the Senate that way and you're willing to join the narrative, to flip the narrative to say that since I got there, magulo ang Senate. Why? Kailan naging crime ang magpalit ng Senate President? Sinisikapan ng GMA News na makuhang panig ng minorya ng Senado ukol dito. Matatandaang noong Lunes, nagpalit ng liderato ang Senado kasabay ng pag-aproba ng Kamara sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sumabay din dito ang pagsulpot sa Senado ni Senador Bato de la Rosa matapos ang 6 na buwang pagtatago. Kahapon, sabi ni Cayetano, naniniwala naman siya sa katapatan ng kanyang mga kasamahan sa bagong mayorya. Oo. May invitations to talk, may pananakot, but dati na silang takot eh. So, But your 13 is solid. You're always solid until you're not. But I believe in the 13, I believe in our cause. So, ilan yung kinakausap, sir? Ilan yung kinakausap? Hindi ko pa nakakausap lahat kasi nag-iaya nga na mag-meeting ngayon. Sabi ko, magtrabaho muna tayo, magtawagan na lang tayo. Si Senador Jinggoy Estrada na miyembro ng mayorya, inaasahan na raw talaga
na may magtatangka na mabawi mula kay Cayetano ang Senate presidency. Well, for me, that is to be expected dahil hindi nila akalain na ma-unseat si SP Tito, and they're moving heaven and earth to place SP Alan. Pero hindi raw pwedeng isa publiko ni Senador Estrada kung sino ang kumikilos para patalsikin si Cayetano. I think solid naman yung majority. Solid naman yung 13 na bumoto for the change of leadership. Ian Cruz ang inyong saksi. Nahulog po sa bangin ang isang bahay sa Lake Cebu, South Cotabato. Ayon sa mag-asawang nakatira sa bahay, naramdaman nila ang unti-unting pagguho ng lupa kaya nakaalis sila. Lumambot daw ang lupa dahil sa malakas na ulan at hangin. Ligtas ang lahat ng nakatira sa bahay at nanunuluyan ngayon sa kanilang kaanak. Nangako naman ng tulong ang alkalde ng bayan sa apektadong pamilya. Nagsasagawa na rin ng assessment sa lugar. May mga barko na naman ng China na namataan sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. At kabilang po dyan ang kumpulan ng mga Chinese militia vessel at ilang research ships. Saksi, si Rafi Tima. Ipinagtataka ng Philippine Coast Guard ang tila pagdami ng mga Chinese research ships na pumapasok at umiikot sa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Noong nakarang linggo, ni-radio challenge at pilit pinaalis ng PCG Islander 4177 ang Chinese Oceanographic Research Vessel na Shangyang Hong 33 malapit sa Rosul Reef. Sa aming pag-ikot kahapon, kasama si Senador Kiko Pangilinan, wala na ang naturang barko. Last week, the highest number that we monitored, 5 na Chinese research vessel. Before, pailan-ilan lang yan eh. Isa sa Calayan Island Group, sometimes isa din up north. But last week, there were 5 and then 4. And then parang hindi na bumababa ngayon sa 3 Chinese research vessels ang namomonitor natin almost every day. Sa pinakahuling monitoring, lumabas lang bahagya sa EEZ ng bansa ang Shangyang Hong 33 at ngayon ay nasa 233 nautical miles northwest ng Rizal, Palawan. Malapit din doon ang research vessel Shangyang Hong 302. Pero ang Shangyang Hong 31 nasa loob pa rin ng EEZ ng bansa, 127 nautical miles northwest ng Rizal, Palawan. Merong nagmamap ng seabed, may nag-check ng currents and tide, merong nagsasabi din na this can also be used for the maritime topography ng ilalim ng dagat. So, as to the clear intention, we still don't know. Sa ilalim ng UNCLOS, maaari lang magsagawa ng marine scientific research ang isang dayuhan sa EEZ ng isang bansa kung nagpaalam at pinayagan ito. Sa kaso ng mga Chinese research vessels, wala daw itong paalam sa Pilipinas. Kapansin-pansin din ang kumpol ng mga Chinese militia ships sa paligid ng Pag-asa Island na nakita mismo ni Senador Kiko Pangilinan. Bukod sa Pag-asa, kita rin ang kumpol ng mga Chinese militia vessels sa Escoda Shoal na nasa 75 nautical miles ang layo sa Palawan, pasok na pasok sa EEZ ng bansa. Ayon sa PCG, lalo pa nilang paigtingin ang pagpapatrolya sa mga lugar na ito para ma-monitor at kung kailangan, mapaalis ang mga dayuhang barko sa EEZ ng Pilipinas. Mula sa West Philippine Sea, Rafi Tima ang inyo. Saksi! Humarap po sa Quezon City Prosecutor's Office ang ilang kongresista o mga kinatawa nila kaugnay sa inihaing reklamo ni Second Gentleman Attorney Manasseh Catio. Para po yan sa preliminary investigation sa mga reklamong paglabag sa Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law at Data Privacy Act. Nanindigan ang mga kongresista na wala silang nilabag na batas at ginagawa lang nila ang kanilang trabaho bilang mga miyembro ng House Committee on Justice. Giyat ng kampo ni Catio, malinaw na nakasaad sa batas na bawal isa publiko ang anumang bank records. Hindi pwedeng i-weaponize ang batas para lang patahimikin ang mga gumagawa lang ng kanilang trabaho. This is not simply about pananakot, but it's also about accountability. Kasi very clear naman po yung Anti-Money Laundering Act na you cannot disclose any information. Voter registration para sa Barangay Sangguniang Kabataan Elections hanggang May 18 na lang. Ayon sa COMELEC, maaaring magtungo ang mga nais magparehistro sa Office of the Election Officer o COMELEC Satellite Site at Mall Voter Registration Site simula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.
Giyera sa Iran at sitwasyon sa Taiwan, kabilang sa mga tinalakay sa pulong ni US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping. Ayon kay Trump, sang-ayon si Xi na dapat manatiling bukas ang Strait of Hormuz. Handa rin anyang tumulong ang China para magkaroon na ng kasunduan na tutuldok sa giyera ng Amerika at Israel kontra Iran. Pero walang komento si Xi kaugnay nito. Sabi naman ng Chinese Foreign Ministry, walang dahilan para magpatuloy ang naturang sigalot na di raw dapat nangyari. Nagbabalita si Xi kay Trump na maaaring mauwi sa hidwa ng anyay mishandling ng Amerika sa Taiwan na inaangkin ng China. Ako si Rafi Tima, ang inyo saksi. Sinimulan na po ipamahagi ng pamahalaan ng mid-year bonus para sa mga kwalipikadong empleyado. At kabilang dito ang mga sibilyan, militar at uniformadong tauhan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ayon sa Department of Budget and Management o DBM, mahigit 73 bilyong piso ang inilaan na pondo para riyan. Base sa budget circular ng DBM, katumbas na isang buwang basic pay ang matatanggap ng mga empleyado. Ang pamamahagi naman ng mid-year bonus para sa mga kwalipikadong tauhan ng mga lalawigan, LGU at barangay ay nakasalalay sa pag-aproba ng kanilang mga sanggunian alinsunod sa panuntunan ng DBM.